Kaning mga yawa, mga buayang mga kurakot, mga kabayan natin, puro na lang talaga sila panggigipit, no? Yung ginagawa nila ngayon is compliance na lang doon sa mga pinamigay sa kanila ng mga maleta. Yan po ang nangyayari ngayon sa bansa natin. Tingnan niyo, ha? Bakit ngayon lang nag-file ng kaso itong DOJ? Diba? Ang tagal-tagal, ilang days na itong nangyayari nga impeachment trial, pero walang resulta, walang nangyari. Dahil nga ang ginagawa nila ay puro lang paninira at gusto nilang talagang hindi na makapagtakbo si Vice President Sara Duterte. Dudurugin talaga niya si Vice President dahil ayaw nilang maging pangulo muli ang mga Duterte sa taong 2028. Alam niyo ba kung bakit? Real talk lang. Ayaw na ayaw nila kasi lahat sila ay makukulong. Lahat sila ay talagang pananagutin at pagbabayaran nila yung mga ninakaw nila ng pera sa taong bayan. Ilang bilyon ba ang confidential funds ng isang Pangulong Bongbong Marcos kumpara sa millions na allegation nila na mayroong panglulustay? Ha? Kung questionin ka ha, o kung imbestigahan o i-audit kaya ang confidential fund ng isang Bongbong Marcos, sa tingin ninyo, hindi kaya sila mahihirapan diyan sa billion-billion na yan? Ilang taon na billions po ang budget diyan sa confidential funds. Oh, 'di ba? Nandito nga pala tayo ngayon, no, sa may Davao City, sa may Saysay Park. Oh, nag-update lang tayo. Kita nyo doon, 'yan po yung Bukana Bridge, no? No, kay Bongbong Marcos 'yan. Sa kanya 'yan. Oh, ibigay na natin. Oh, native coffee. Nandito po tayo, kaya update lang. Kaya alam nyo, kaya nasabi kong compliance na lang yung impeachment trial nila. Compliance na lang yan doon sa mga pinamigay ng mga maleta. Alam na natin yan. Hindi tayo pwedeng maglukuhan at bibilugin pa nila yung utak natin na alam naman natin na mula pa noon pag upo ni VP Sara Duterte until now, yun pa din ang ginagawa nila. Puro paninira. Gusto lang nila talagang makulong, ma-disqualify si Vice President Sara Duterte. Kaya etong administrasyon until now wala pang development or findings diyan sa kanilang ginawang impeachment trial. Ang nangyayari, tanong ko lang, trial na ba yan? Impeachment trial na ba ang tawag diyan o naghahanap pa lang kayo ng ebidensya? Kasi wala kayong matinong ebidensya eh. Ibig sabihin, gusto na niyo lang ma-impeach, magkaroon ng trial para ipakita ninyo sa buong mundo na makasalanan na si Vice President Sara Duterte. In other words, mga judgmental kayo, mga inayupak kayo. Di ba? Wala tayong magagawa, bayaran kayo. Kayo yung mga politikong himudpit, no, sa administrasyon ngayon kasi nandun yung pera, nandun yung maleta, pinagbigyan na kayo, pinaghati-hatian nila kayo. Ngayon, takot na kayo, no? Takot na kayo na maimbestigahan or maimbitahan yung mga involved diyan sa flood control issues, sa eskandalo, sa mga scam, sa mga ghost projects. Takot lahat kayo diyan. Kasi ayaw ninyo na mabalikan kayo, lalong-lalo na pag si Vice President Sara Duterte ang maupong pangulo sa 2028. Sabihin yung joke, hindi po joke ito. Ito po talaga ang nakikita natin, no, na isa sa gusto nilang gawin dahil takot sila kaya gusto nilang ma-impeach si BP. In other words, yung ginawa nila ngayon, takot sila dahil ang maleta na sa kanila na, no? Ayaw nilang mabuking, ayaw nilang mabuko. Oh, pero ang BP Sara Duterte nakikipaglaban. Ngayon marami ako naririnig sa survey. Sabi nila may marami nung nagawa si Leni Robredo kumpara kay Vice President Sara Duterte. Maganda daw yung pamumuno ni Robredo bilang mayor sa Davao. Take note, parehas po sila naging Vice President, parehas din sila naging mayor, pero iba't ibang lugar, iba't ibang pagkakataon. Pero kung nakikita nyo mga bayan natin, edi hamak naman na mas malaki ang nagawang kontribusyon or yung panunungkulan ni Vice President Sara Duterte dahil nga nakita natin kung paano umangat ng Davao. Alam nyo pong walang utang ang Pilipinas, ilang taon na po yung ang Davao, ilang taon nang nakalipas. Sa mga 7 or 8 consecutive years, walang utang ang Davao. Ngayon yung sabihin na mas magaling. Sabihin na natin, maganda yung nangyari o maganda yung ginawa ni Leni Robredo sa Naga. Sabihin na natin yun. Ibigay na natin dun. Pero ang tanong, dahil ba ngayon sa naging Vice President Sara Duterte wala siyang nagawa or
sa feeling ng ibang karamihan ng mga kabayan natin, wala daw nagawa si Vice President Sara Duterte. In what reason? Kasi ang nakita lang nila daw, puro lang nagpupunta si VP Sara sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, nag-iikot. At the same time, pumupunta din Dandahig. Ang tanong bakit? Dahil sa kakagawa ng administrasyon ngayon, sila ang nagdala kay Tatay Digong, sila ang nagpakidnap. Oh. 'Di ba? So bakit nag-iikot si VP Sara Duterte? Dahil gustong ipakita ni Sara Duterte na kahit ginigipit siya, walang pondo ang OBP, pero still pinapakita ni VP Sara Duterte na sa pamamagitan ng pag-iikot niya, papakita sa taong bayan, kasi nga pati pondo sa burial and medical assistance wala na, di ba? O, andito po tayo ngayon sa may Tausug, Tausug tribe. Ganda, colorful. So, sa kabila naman, Manganganon, ayan, Maguindanao, ayan, Tausug, Maguindanao. Yan, Tausug. Kaya wag na tayong magpabilog, wag na tayong magpaloko. Yung ginagawa nilang stand ngayon sa administrasyon, talagang si VP Sara Duterte ay nakikipaglaban, no? Iranon. Yan. Ito yung mga delicacies niya, pagkain. Yan. Yan, Irano, no? Tribes. Kaya base doon sa nakikita ko na may survey na mas malakas daw itong si Leni Robredo, tingnan natin sa 2028 election, o kung hindi kayo takot, huwag nyong i-impeach si BP. Samantala hindi man talaga may i-impeach yan, never talaga may i-impeach si BP Sara Duterte. Sa totoo lang, hindi nyo talaga kayang i-impeach yan. Kaya ngayon pa lang, nag-fire na yung ugok ng DOJ na aliporis ng administrasyon ngayon ng graft, no? Grave threats. Di ba? Siya na naman ngayon ang nagkaso ng grave threats na yung DOJ. Bakit ngayon lang? Dahil ba tagilid na kayo? Dahil ba tagilid na yung investigation o yung impeachment trial nyo kay VP Sara Duterte? Tagilid na at takot na kayo dahil parang wala mang nangyari dyan sa ginawa niya impeachment trial. Kumbaga ulitin ko, parang gumagawa lang kayo ng istorya, but at the same time walang ebidensya. Bakit nasa trial na? Bakit nasa Senado na? O gusto nyo ipa-impeach pero wala pa pala kayong ebidensyang hawak-hawak, no? Kumbaga ito'y totoo talaga na sabi-sabi na fishing expedition lang, no? Diyan pa sila naghanap ng impeachment, nagkaroon na ng impeachment trial, o diyan pa sila naghanap na nandyan na sa Senado, no? Nandyan na yung mga senator judges o yung Kagan, di ba? Diyan pa sila naghanap ng ebidensya, ng halughog, no? Select and collect o whatever kung ano yung mga plano nila. Yan, Turugang Maranao. So dito nyo makikita mga kabayan na si BP, no, nag-iikot. Yun yung kailangan gawin niya ngayon. Hindi siya po pwede manahimik lang kasi nga ginigipit nga ang OBP. Ngayon, kung sasabihin nila na mas malakas si Leni Robredo, parehas na naging mayor, parehas na naging vice president. Ang taong bayan na lang mag-decide. Kung hindi kayo takot, huwag niyong ipa-impeach, di ba? Kasi yung impeachment, parang sabi ko nga sa inyo, compliance na lang yan compliance na lang sa mga maleta ang mga naibigay nila. Sir, shout out, di ba? Maranao tribe, Bolos Cano sa Kapipiya, di ba? Kaya nga sabi ko, parehas mayor ng Naga, mayor ng Davao. Pero kung ikumpara ninyo, sabi niyo mas malakas sa survey, pero kung titingnan niyo naman sa mga nagawa, di hamak mas, di ba? Mas yung Davao sinabi nga malinis, no? Parang Singapore, walang utang, 7 years consecutive walang utang sa Davao. 'Yan ang pamamahala ng mga Duterte. Di ba? Pero kung hindi kayo takot, bakit ngayon nang file ang DOJ ng another grave threats?
Kaya nga kasi humihina na yung impeachment trial ninyo. Oh. Yung impeachment ninyo na kayo-kayo lang gumawa, wala pa nga kayong ebidensya, hawak-hawak. Diyan na lang nangyari yung ano nyo, investigasyon. Impeachment na, mayroon ng mga senator judges. Pero wala pa rin kayong yung talagang totoong pinanghahawakan na nagkaroon ng panglulustay, milyon compared doon sa billions of confidential funds. Ha? What if yung taong bayan magtanong, sige nga, kung para fair tayo, patas tayo, bakit BP lang ang kailangang managot or kailangan maglahad ng kanilang confidential funds, intelligence funds, kung paano ginamit? O bakit din nyo tanungin kung paano ginamit ng Office of the President ang confidential funds? Billion, 4 billion yan, lintek, 4 billion yan taon-taon. Ilang taon na? 4, 5? O ilang billion? Sana punta yan. Sir, salamat. Share ko sa YouTube channel. So, ganun yun. Ha? Hello ma'am, shout out, happy Kadayawan. Di ba? Kaya maging real talk tayo, no? Masyado lang nila ginigipit or talagang sinisira si BP, no? Kahit sino pang tatakbo diyan, no? Kung kayo ay malakas, wag niyo, bakit niyo pinapa-impeach, di ba? Hindi naman impeachable kasi nga wala mang kasalanan, gawa-gawa niyo lang din. Oh, ganun katindi, ganun kalala. Oh. Kaya kung gusto sabihin nyo, malakas si Lenny, o di, hayaan yung tumakbo sila pareha sa 2028. Tingnan natin kung sino yung manalo. Shout out ma'am, hello. Ayan. Tingnan natin kung sino yung manalo, si BP o si Lenny. Naga or Davao. Nakita nyo naman, sabi nyo magaling si Lenny. Diba? Idi hamak mas magaling si BP. Diba? Kaya nga tumaas yung ratings, no? Kaya nga naging pangulo si Tatay Digong dahil sa pamamahala ng mga Duterte. Ha? Sa pamamahala yan ng mga Duterte, at kung bakit minahal din ng mga taong bayan ng mga Duterte dahil sa proyekto ni Tatay Digong at sa malasakit, no? Lalo-lalo na si BP, alam naman natin malapit din sa taong bayan yan. Ha? O, naging mayor ng Davao. O i-compare niyo kay Lenny Robredo, ewan ko na lang, kaya nga sabi ko mas maganda kung sabay na siyang tumakbo maglaban sa 2028. Total malapit naman yung kampanya, eleksyon na, di ba? O, wag niyo ipa-impeach. O di kaya hindi naman talaga impeachable yan kasi wala man talagang kasalanan si Sara Duterte. No, gusto niyo lang talaga kasi takot kayo na baka balikan kayo pagdating ng panahon yung ginagawa niyong kabulastugan. Ganun talaga, 'di ba? O para sa akin pinakita ko lang sa inyo ha. Ay nagkaroon para dito ng Sumbarangayan. Kala ko Sumbagayan. Shout out sir, ma'am, shout out. Yan, hello. So ayan no. Kaya dito na lang muna mga kabayan ha, yung update natin. Tuloy-tuloy lang yung pakikipaglaban natin. Huwag natin iiwan si BP Sara Duterte. Di ba? Kasi wala na talagang nangyari maganda ngayon sa Pilipinas natin. Di ba? Nagsibalikan na yung mga adik. Ano pa? Ano pa ba? Di ba? Yung flood control hindi pa na justify. Tinatago nila, no? Gusto lang nila magkaroon ng impeachment trial, pero yung trial sa flood control wala. Ganun kalala, ganun katindi. Yung nangyayaring panlilin lang ng taong bayan, ng Pangulo sa taong bayan. Hanggang dito na lang muna mga bayan yung update natin. Maraming salamat and God bless us all.